Magandang araw! Ang recipe natin today ay siguradong tataob ang kaldero ng kanin pati lamesa. Ito ay ang ginataang tilapia. Tara, magluto na tayo! Lagyan po natin ng konting asin ng ating isda at paminta. Siyempre po, babalik ka rin natin para po malagyan din yung other side. We season with salt and pepper bago po natin prituhin. At konti lang po na asin kasi po mamaya maglalagay din po tayo ng asin. At iprito na po natin ang ating isda. Ipapabrown lang po natin both sides. Ingat po tayo, matilamsik po ang mantika at yan ay mapanakit din. Ilagay po natin ang luya. Unahin po natin dito talaga lagi ay luya. Natin ang ating bawang at ang ating sibuyas. Sauté lang po. Kung po yung ginagawa kong hiwa sa bawang buo at pinasama ko po yung balat kasi may dagdag pong aroma at lasa ang balat pag ginataan po ang ating niluluto. At syempre po, maglalagay tayo ng asin. Para po yung lasa ng ating mga bawang, sibuyas, luya ay nag-i-infuse na. Kaya po naglalagay na ako ng asin. Pagigisa pa lang. At kapag nag-infuse na po yung aroma ng ating bawang, sibuyas, luya, ilagay naman po natin ang ating kamatis. Ito lang po. Ngayon, maglalagay po ulit tayo ng konting asin. At kapag nag-juicy na po ang ating kamatis, ilagay naman po natin yung pangalawang gata po ng ating niyog. Kaya po pangalawang gata ang nilalagay ko sa pagluluto. Unang-una kasi, ang gata po is pag hindi mo hinalo ay nalinaw po siya. Kaya po mas importante, pag maglalabog ka po ng mga isda or ng karne or ng mga gulay, pangalawang gata po ang inyong gamitin muna. Then pag puluto na yung gulay, karne, isda, saka nyo naman po isunod yung kakang gata, yung tinatawag po nating unang gata. Ilalagay po natin ang ating piniritong isda. Ako po ay nahihirapan kasi kalong ko po ang aking bunso. Naglalambing, kaya ayan po, mabagal ang aking paglalagay. Baba mo na, anak. Lagay ko lang ito. Oo po, peche. Down ka muna. Okay. Ay, wag mo i-shake! Ayan po, inilagay na po natin ang ating fish at ating pakuluan mga 5 minutes. 5 minutes lang po. Para po kumapit lang yung gata sa ating isda. After 5 minutes po, lagay na rin natin itong siling pansigang. Hindi ko na po siya hiniwa kasi ayaw po ng mga anak ko ng medyo maanghang. Ay gusto ko po kasi medyo may amoy naman po ng sili. And ilagay na rin po natin ang ating petsa. Yung po munang part na matigas. Pwede rin po kayo maglagay ng mustasa. Kung nasa ibang bansa po kayo, option po is spinach. Yan, pwede po yan. Pwede rin po ang kangkong. After 2 minutes po, ilagay na rin po natin ang ating kakang gata. At ating pong medyo haluin. Ito po ay hindi na po natin tatakpan. Kaya po, medyo hahalu-haluin lang po ito natin ng konti. Pero alalay po sa paghalo dahil pwedeng madurog ang ating isda. Mas masarap po kasi nito, medyo i-reduce nyo po yung gata. Medyo palalaputin kaso ang aking pong mga anak ay mahilig po sa sabaw. Kahit po gata, sabaw is life. Kaya di ko na po siya masyadong palalaputin. Maglagay din po tayo ng ground black pepper. At syempre, maglalagay po tayo ng patis. Kasi po, ang patis is parang nagpapalinamnam pa ng ating lutuin. At ating pong tikman ang ating niluluto. Ayan, sakto na po yung lasa. Hindi na po kailangan magdagdag ng asin pa. Ito po yung maganda.
pag nag-aasin ka mula sa umpisa, hindi mo po kailangan magmaramihan ng asin hanggang sa huli. At syempre, ilagay na rin po natin ang ating petsa, yung pong dahon. Alalay lang po sa paghalo kasi baka po madurog ang ating fish da. Matinik po tayo. At luto na po ang ating ginataang tilapia. Kain na po tayo.